Maraming Pinoy ang masisipag magtrabaho pero parang feeling ng iba ay hindi pa rin umaangat sa buhay. Minsan hindi na tungkol sa kakulangan ng kita pero hindi natin namamalayan na may mga bad money habits na pumipigil sa pag-asenso. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin ang 7 bad habits that can really kill your financial future. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin na ito, medyo mahaba-haba itong pag-uusapan po natin. Pero mahalaga po na kailangan maunawaan po natin ano po ang pumipigil sa atin ng mga bagay sa pag-asenso. Number 1, ang pumipigil po sa atin, sobrang overconfidence or kayabangan. Alam nyo, ito lang po, no? Kayo lang po makakapagsabi nito kung totoo to hindi. May kakilala ba kayong mga tao na nagparati sinasabi, Alam ko na yan. Alam ko na lahat yan. Huwag mo na ako turuan. alam mo, ito lang sabihin ko po sa inyo. Kung tunay na alam mo na lahat ang mga bagay, ibig sabihin, dapat tinatamaan mo na ang inyong target income ngayon. Agree o disagree? May type sa comment section. So, ang ibig sabihin, ang basahan ko lang personally, kung talagang alam ko na isang bagay, pag tinatamaan ko na talaga yung target income. As of right now, I would say, personally, ako lang, on my personal journey, in terms of my target income, hindi ko pa alam ang lahat dahil medyo malayo-layo pa rin ako. Bakit po? Kasi iba yung financial target ko eh. Kaya nga ito yung nagiging problema. Minsan pag nakatikim na tayo ng konting tagumpay, nagiging mayabang na tayo at sarado na tayo sa mga bagong kaalaman. Pero tatandaan nyo, laging mas may alam, mas madaling kumita, di ba? So paano natin maiwasan itong tinatawag na success syndrome na ito? Una, ipakita natin ang ating kababaang loob kahit tayo ay nagtatagumpay. We should practice humility pa rin, no? Alam mo, one of the best person who have practiced humility even despite of his success is no other than my good friend Randy Santiago. Si Randy Santiago, sobrang sikat, diba? Sobrang kilala. Pero kahit hanggang ngayon, nakalapat pa rin ang paa sa lupa. Diba? That's number 1. Number 2, maging open-minded ka sa feedback ng ibang tao. The moment, always remember, na sinasabi mo, you're the greatest, you're the best. Alam mo, ang prutas, pag nahinog, ang susunod na stage, mabubulok. Pag sinabi mong alam mo ng lahat, next stage mo, Bulok ka na. ito lang, pangatlo, huwag natin hayaan yung personal pride po natin ang maging hadlang sa ating pagkatuto. The moment you think you know everything, ito lang, yan ang simula ng pagbaksak mo. Agree or disagree? Type na lang sa comment section. Number 2, bad money habit na pwedeng sumira sa ating pag-asenso. Yung low self-esteem, yung bababa ang tingin mo sa iyong sarili. Parang, hindi ko deserve to, hindi ko deserve na kumita ng malaki, hindi ko deserve na mataas na sweldo. Marami pong mga tao minsan nahihiyang humingi ng tawad. Or if not, nahihiya na humingi ng dagdag sweldo. Kahit sila ay karapat-dapat. Kasi parang feeling nila na hindi nila deserve. Ikaw, meron ka bang ganitong syndrome na parang feeling mo na talagang baka pag-isipan nilang yabang-yabang ko? Yes or no? Pakitype na lang sa comment section. Pero alam mo, kailangan baguhin natin to eh. Ano bang mindset ng isang matagumpay na tao? Una, alam po nila ang tunay nilang halaga. Believe me, with me saying this to you, people are only going to pay you based on what you think you are worth. If you think you're worth 20,000 a month, people will pay you 20,000. If you feel that you're worth 100,000 pesos a month, since kinita mo na yan dati, na-prove mo na yung sarili mo, people's going to pay you 100,000 a month. Hindi sila natatakot na mag-demand na tamang compensation. Kasi alam nila, lagi silang nag-aaral, lagi silang nag-level up para mas maging valuable. Ang tip ko po sa inyo, pakinggan mo to kapatid. If you don't see your own worth, other people will never see it also in you. Kailangan maniwala ka muna sa sarili mo bago ka paniwalaan ng ibang tao. Pangatlong bad money habit na pwedeng pumigil sa'yo sa pag-asenso, nag-iipon ka nga pero hindi ka nag-i-invest. Okay na ako basta may ipon. Alam nyo tayong mga kaiponaryo, iponaryo po tayo eh. Pero hindi mahalaga yung ipon. Ang mahalaga kung anong ginagawa mo sa ipon. Ang goal ng ipon, aside from emergency fund, ay palaguin, padamihin. Kaya matuto magnegosyo, matuto mag-invest. Dapat kumita ang pera para po sa atin. Kasi pag hindi po kumikita ang pera, magiging alipin po tayo ng pera. For the rest of our lives, ang gagawin lang po natin, magtatrabaho po tayo. Ang dapat natin kailangang matutunan, paano na natin pagtatrabahuin ang pera para tayo ay magretiro. Kaya matuto mag-invest sa real estate, sa stock market, mutual fund, negosyo. Gumastos ka at mag-invest ka sa self-improvement tulad ng training skills. Diba? Para tumaas ang iyong income. At syempre, gamitin mo ulit ang pera para pagtrabahuin ng pera, para kumita ka ng mas maraming pera. Kaya kapatid, huwag kang matakos mag-invest.
Ang tunay na kayamanan ay hindi nanggagaling sa pag-iipon. Ito ay nanggagaling sa pagpapalago ng pera. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi ka umaasenso, ano yung bad money habits? You over-diversify. You spread yourself too thin. Lahat ng pwedeng pagkakakitaan, minsan pinapasok mo. Yun din po ang naging maling pananaw ko dati, grabe. Na mindset ako ni mama dati, sinabi. Anak, lahat pwede kita pasok. So mindset ko, konti kita dito, konti kita dito, konti kita dito, para grupo, laki kita. Pero alam mo, tunay nangyari, Konti lugi dito, konti lugi dito, konti lugi. Grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. Kaya nga, importante po kapatid, hindi lahat po ng opportunity. Some of the opportunities are really distraction. Una, mag-focus ka muna sa isang bagay na magaling ka. Learn how to focus. What brings you the most income? Doon ka dapat mag-focus. Number 2, choose only yung mga industry na alam mo and based on your skill and talent. Huwag kang papasok agad sa mga bagay na hindi mo pa alam. Kung hindi mo alam ang food business, huwag mo muna pumasok sa food business. Bakit? Panibagong pag-aaral na naman yan. At syempre, pangatlo, huwag kang papasok sa mga negosyo or investment na hindi mo alam. Bakit? Imbis na kumita ka, malulugi ka. Let's go to number 5. But before we go to number 5, shout out lang kay Pio J.R. Ortiz, Friendly BMAC, at the same time Minerva Solis, mga loyal followers po natin yan. Maraming salamat. At kung gusto nyo magpa-shoutout, ilagay nyo na lang sa comment section. Let's go to number 5 na pumipigil sa iyo na bad money habit. You surround yourself with the wrong people. When you say with the wrong people, like for example, kung 4 ang kasamang gastador, pang 5 ka. Lahat ng friends ko, gastos na lang ng gastos, mape-pressure ka. Nako, mga walang goal sa buhay, ang goal lang ay mag-add to cart at mag-enjoy. Wala namang masama, di ba, from time to time. Pero kung madalas, ay nako, imbis na nakaka-focus ka sa productive work, unproductive. Kaya ano dapat mong gawin? Number 1, hindi naman sa iwanan mo totally ang mga kaibigan mong yan, di ba? Maghanap ka ng bagong group of friends na goal-oriented, purpose-oriented, or if not financially oriented, di ba? That's number 1. Because birds of the same feathers become a what? Feather duster. Number 2, maghanap ka ng mga mentors na makakatulong sa iyong financial growth. Hanap ka, ang dami dyan. Dito yung channel na ito. At umiiwas ka na rin sa mga tukso at mga taong talagang magpapadala sa inyo sa ibabagsak mo, ikalulugmok mo sa buhay. Kaya kung gusto mo umangat sa buhay, humanap ka ng circle. Humanap ka ng mga taong mag-i-inspire sa iyo para umasenso ka. Number 6, na maling money habits na nagpapahirap po sa atin, ito po, feeling mo ikaw si Lord. Feeling mo ikaw ang Savior. Inaako mo ang lahat. Ako na bahala sa lahat. Ako na. Ay, nako mga friendship. Pag inako mo lahat ng mga financial responsibility ng pamilya mo, alam mong ending yan, pagod, burnout, syempre, at the same time, wala kang ipon. It's very important that you need to understand that you should not carry all the burden of the family. Yes, nandun ka para sumuporta at tumulong, pero hindi ikaw ang tagapagligtas ng iyong pamilya. Kaya kailangan mo rin na tulungan ang mga taong dapat tulungan. At pangalawa, turuan din ang mga taong tinutulungan. Bakit? If you give a man a fish, they live for a day. But if you teach a man how to fish, they live for a lifetime. Number 7 money habit that can really make you poor. Ito po, the fear of loss. Yung negative way of thinking natin, paano na kung malugi? Paano kung di mag-work? Anong sabihin ng ibang tao? Dahil sa sobrang takot, maraming tao hindi sumusubok. Parang umiiwas ka sa risk. Pag umiiwas ka risk, alam ang iniiwasan mo? Opportunities. Kaya anong dapat gawin natin para ito ay mabago? Number 1, you need to understand. You cannot succeed without failing. Failure is part of the journey. Number 2, hindi mahalaga ilang beses ka bumagsak. Mahalaga ilang beses ka bumangon. Like in my case, I'm a product failure. I failed grade 6 4 times. Pero hindi ako tumigil sa kakaaral kahit na hindi ako graduate. Pero ako, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon because I cannot teach what I do not have. I cannot share what I do not know. And then next, pag may natutunan ka, implement, take action. Huwag kang matakot. Again, ulitin ko. Ba't ako hindi natatakot? Because meron akong simpleng way on how to take calculated risks. I always ask myself, just in case I made a mistake, can I recover from this mistake? If I can recover, so be it, I will take the risk. But if I cannot recover, I won't take the risk. I hope hindi lahat ng risk ay masama. Tatandaan nyo, basta pinag-aralan mo mabuti, pinag-isipan mo mabuti, pwede kang sumubok. Kaya mga kapatid, in conclusion, ang pagyaman po ay hindi lang tungkol sa malaking kita.
Ito po ay sa pagtanggal sa mga maling money habits po natin. Tulad na sobrang yabang. Number 2, mababa ang tingin sa sarili. Number 3, nag-iipon pero hindi nag-i-invest. Number 4, masyado ka nagda-diversify. Spread yourself too thin. Number 5, you surround yourself with the wrong people. Number 6, inaako mo ang lahat. And number 7, the fear of loss. Alin sa mga 7 bad money habits ang nakocommit mo at gusto mong iwasan? Please comment below sa comment section. I hope that you are encouraged in this episode. If you are encouraged, please do like, do also share, and don't forget to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.